Ipinaliwanag ng Department of Finance kung bakit LPG at kerosene ang unang tinanggalan ng excise tax at hindi nila inirekomenda ang pagtatanggal ng excise tax sa gasolina at diesel. Una raw kasing tinututukan ng gobyerno ang mga mahihirap at pinakaapektadong sektor. Narito po ang aking unang balita. Sinuspindi na ang excise tax sa LPG at kerosene. Pero paano naman ang diesel at gasolina? Ayon sa Department of Finance, ang unang tinututukan ay ang mga pinakamahihirap at apektadong sektor. Batay sa datos ng Family Income and Expenditure Survey, nasa 85% ng kumukonsumo ng diesel ay nanggagaling sa mga nasa mas mataas na antas ng kita. So kapag tinanggal po natin yung diesel, ang pinakamakikinabang po nito, yung pinakamaraming kumukonsumo, which is yung pinakamayaman. Dagdag pa ng Finance Department, tumaas daw ng 13 billion pesos ang naidagdag sa koleksyon mula sa value-added tax dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pero maaari raw umabot sa 43.6 billion pesos ang mawawala sa kaban ng bayan sa loob ng 3 buwan kung isasama sa aalisan ng excise tax ang diesel at gasolina. Pero gumagamit din ng diesel ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Sa tingin ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, mas maganda na bigyan na lang sila ng diskwento. That's why the ABCC decided to provide 10 peso discount instead of 6. And this 10 peso discount will be targeted, particularly for the most affected sectors. So, ang 10 pesos, actually, hindi yan hiningi ng mga kababayan natin or hindi rin hiningi ng mga drivers, but this is even more than what an excise tax exemption can offer, which is 10 pesos compared to 6. Malaking bahagi naman ng konsumo ng kerosene at LPG ay nagmumula sa mga mahihirap, kaya direkta ang benepisyo sa kanila ng pagsuspinde ng excise tax sa mga ito. Tinatayang makakatipid ng halos 36.96 pesos sa bawat 11 kilogram na LPG cylinder at 5 pesos and 60 centavos kada litro ng kerosene. Tiniyak naman ng Department of Finance na may buwanang review ang DBCC sa mga pulisiya kaugnay ng presyo ng langis at posibleng maglabas pa raw ng dagdag na hakbang ang Pangulo sa mga susunod na araw. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.